Good day mga bossing, ito share ko lang may magpapalit tayo ng kwan ngayon. Ayusin natin tong kanyang kalug na swing arm dito sa XRM mga bossing. Ito yung madalas na nangyayari sa mga XRM mga bossing. Kahit na kasi magpalit kayo ng dyan, yung sa ehe nya, yung axle. Ito po, kung maluwag na po yung kanyang yung bushing ba dyan maluwag na po yan mga bossing, kahit ilang beses kayo magpalit ng axle o kaya naman yung kanyang dito. Yung bushing dito sa swing arm niya mga boss, wala rin, kalog din yan mga bossing din. I-share ko sa inyo yung remedyo na gagawin natin dito mga bossing. Simple lang mga bossing, pero ang mahirap lang talaga yung magtanggal dito sa kanyang bushing dito sa swing arm. Wala kayong puller mga bossing ng mga bushing sa swing arm, talagang mahirap yan. Minsan kasi hindi rin kaya ng puller yan mga bossing. Meron tayong pinantatanggal dito gamit yung kanyang tornilyo, yung may thread siya. Nalolos thread siya, so sobrang higpit na ito mga bossing, kaya hindi rin pwede. Kaya gagamitan natin siya ng welding machine. Ito po yung gamit nating welding machine. Papainitan lang natin. Pag naluto na siya, pukpukin natin yung nasa gitna. Ito, pag natanggal yan, pag natanggal po yan, then sunod natin yung kanyang housing. Ito po siya. Dito talaga yung mahirap magtanggal yan mga bossing, yung discard yung ginawa natin. Yung dating axle niya, ito yung ginawa natin dyan mga boss. Pag ganun po siya, winelding natin dyan mga bossing. Ingatan nyo lang para hindi may sama yung kanyang mismong swing arm. Pag naisama yan, hindi nyo mapupukpok yan. Then pukpukin nyo lang dito pag ganun na yan, para umalsa siya. So gagawin natin tong isa, papakita ko sa inyo mga boss. Painitan lang natin mga boss para maluto yung kanyang rubber. Pag ganyan siya, okay na siya pukpukin mga bossing. Kulang pa sa luto. Ito na, tatanggalin na natin siya tanggal na siya mga bossing. Problema na lang natin yung nasa loob niya, yung housing ng bearing. Ganito rin yung gagawin natin dyan mga boss para matanggal natin siya. Ito na, na-welding na natin siya. Ganito pa yung ginawa natin dyan. Ingatan nyo lang, wag ma-welding dito sa kanyang mismong frame na yan. Ito lang sa gitna yung bahay ng bushing. Then pupukpukin yan natin dito habang mainit pa para malambot siya. Dahan-dahan lang, pitik-pitik lang yung gagawin natin, kasi pag binigla natin matatanggal yung welding niya. Pitik-pitikan lang natin mga boss. Pakita na lang natin mamaya pag na natin, natanggal na natin, para hindi maba yung video natin. Ito yun, tanggal na mga bossing Grabe, hirap pukpukin Dami pa nating napukpok yung ito dito sa kanyang bahay ng kanyang bushing. Basta ayusin nyo lang yung pagkaka-welding dito para hindi siya matanggal, kagaya sa atin full weld nyo lang mga boss. At ito, may nabili yung may-ari na bushing, kaso nga lang nangangalawang siya. So lalagyan na lang natin ng langis. Then yung diskarte natin gagawin dito para mas madali siyang may pasok. Iinitan natin siya ng torch para mas malambot siya ipasok. Mag-i-expand kasi yung metal once na initan po yan. Yung konting init lang mga bossing, medyo baga ng konti. Mas malambot siyang ipasok. At ito na siya mga bossing, naikabit na natin siya. Kaso nga lang talagang mahirap pukpukin. Kahit ininita na natin siya, hindi siya tumagos sa kabila. Kasi nga kapupukpok natin, lumaki yung kanyang yung housing ng kanyang bushing, kaya hindi na pumasok. Same lang dito. So ginawa na natin, nagcut tayo ng gumawa tayo ng spacer niya na yan Nagcut tayo yung bushing niya, tinanggal natin. Ito yung gagawin nating bushing, spacer niya sa magkabilaan. So masasuggest ko sa inyo mga bossing, kung ganito na rin lang kaluma yung mga swing arm niyo, palitan nyo na lang ng bago kaysa magpakahirap pa kayo maglagay ng bushing. Okay naman kung malapit yung machine shop, machine shop nyo, press nyo. Madali lang naman yan mga boss. Nasa sa inyo yan mga bossing. At ito mga bossing, yung diskarte natin dito sa kanyang bushing, dito sa kanyang frame, body frame ng motor. Ganito pa yung ginawa natin dyan letter L, grinder natin siya na ganyan. Then doon sa taas, then pinukpok natin siya para magganyan siya diba, hindi na siya alog. Tapos weldingin na lang natin yan mga bossing, same lang yung sa kabila.
Same lang din yung gagawin natin dito sa kabila. Oh. Tignan nyo, sobrang luwag na yan mga boss. Pinapakita na lang natin pag na-welding na natin siya mga bossing, pag okay na siya. Basta diskarte nyo dyan, bitakin nyo dyan, tapos dun sa taas. Tapos pukpukin nyo, itupin nyo na ganyan. Pakagatan nyo ng plies o kaya vice grip. Depende kung ano yung diskarte nyo dyan. Ito mga boss, oh, na-welding na natin siya. Oh. Diba? Parang ano lang yan ah. Tingnan, ang ganda ng fittings oh. Yun, mahigpit mga sir. Tapos sa kabila, ito po siya. Grinder na lang natin ng konti dyan para kuminis. Okay na yan mga bossing. Sasalpak na natin yan. You know, medyo mahigpit ah. Pero kailangan lang ano yan, pukpukin, pilitin ng konti. So, ganoon lang yung diskarte na ginagawa natin sa mga swing arm na ganito mga bossing. Kung sira na ito mga bossing, abay, palitan nyo na yung bagong motor nyo. Luma na yan, kaya nasisira yan. Masyadong ano, napahirapan yung motor. Ganun yung sinyalis niyan. Lalo na kung palaging mabibigat yung mga karga ninyo. O kaya naman pang tricycle. At ito na yung finished product natin mga boss. Log check tayo. Wala na siyang log. Dito na lang sa gulong niya yung mga log. Pero dito matigas na siya. Hindi na siya sumasayaw-sayaw. Dati kasi umuuga pa dito sa kanyang water.